Wala yung Santino. Pero nakita mo? Mukhang galit ang mga father sa'yo kung nanguulitin yun, ha? Opo. Ate Abby, ano po yung pag-uusapan niyo ng lolo mo? Ay, naku. Wala yun. Wala yun? Bakit hindi ka pa umuwi? Ayaw niyo po ba yung pag-uusapan niyo ng lolo mo? Ay, ikaw mabilis ka rin, ha? Wala. Tungkol lang sa negosyo namin yun. Ay, yung paggawa ng tusino? Oo, yun. Gusto kasi ni Lolong ako mamahala dun. Bakit? Ate Abby, ayaw mo? Ang sarap-sarap nga ng tusino eh. Oo ba? Pero Santino, meron akong sariling buhay. Alam mo, nag-aaral ako ng fashion sa New York. Ano yun? Yung balang araw magiging designer ako. Yung gumagawa ng mga damit. Oo, ang galing naman nun. Oo nga, yun. May ibang gusto si Lolo na gawin ko. Ayun nga, pag-uusapan namin. Alam mo, tama ka. Ayokong umuwi, Santino, kasi ayokong masaktan si Lolo. Alam mo kasi kung gaano ka-importante yung negosyong yun para sa kanya. Ate Abby, huwag ka mag-alala. Kung mabait naman po si Lolo Carlos, sigurado maintindihan kayo nun. Siguro nga kailangan ko siyang kausapin, no? Sa tingin mo? Ate Abby, babalik ka dito ah. Oo naman. Halika na nga. Uy! George! Tingnan tayo. Ganda niya, no? Oo, ganda, tol. Kaso alam mo, halatang-halata ka may gusto sa kanya eh. Ba't lagyan mo ng konting swabe? Oo nga, tol eh. Ganun talaga ako pang natatorpe. Pero alam mo, tol, sa bagay, ganyan din naman ako pagkausap ko si Stella eh. Akala ko wala talaga yung Santino na yan. Kung ako pipamantin ako sa mga pare, bigla na lang sumipot. Hindi napahiya ako. Babe, kung ayaw mo talaga dito yung bata, edi ipadukot mo, tapos dalhin sa Maynila. Edi ligaw to. Ano? Ano ba tingin mo sa akin? Masamang tao? Father, gusto ko sana pagalitan yung bata. Umalis si Santino ng monasteryo mag-isa para hanapin ang nanay niya. Kaya lang naawa pa rin ako sa kanya eh. Pero kailangan din natin siyang pagsabihan. Pagkatapos noon, unawain natin. Sa napakamura niyang isip, hindi madali itong pinagdadaanan niya. Kung sa bagay, mga fathers, inosenteng pagkakamali lang yun. Sa sobrang kasabigan ng bata na makita yung nanay niya, umasa na ganun ka-automatic yung tukso ng dugo na yan. Nakakaawa talaga yung bata yan. Apo, mabutit dumating ka na. Halika na at nakahanda na ang Ay, mesa. naku, Lolo. Yan ba ang tosino ng Lolo ko? Ang tagal ko nang hindi natitikman to, Lolo, Ang tagal mong nawala. Halos 3 taon, di ba? Oo nga ho. Ako, naging busy lang po. Marami na po kasi akong inaaral ngayon. Tungkol dyan, Abby. Matanda na ako. Ilang taon na lang yung itatagal ko sa mundo. Gusto ko sana pag-aralan mo ng negosyo natin. Lo, di po kasi ako interesado sa negosyo. Hindi ka interesado? Hindi mo pa ka nasubukan eh. Paano mo masasabi yan? Dahil po alam ko po kung anong gusto ko. Hindi po kasama doon ang paggawa ng tosino. Minamaliit mo ba ang negosyo natin? Ito yung bumuhay sa ating lahat. Ito yung nagpaaral sa daddy mo
Kaya ka nagpag-aral sa Amerika ng dahil dito. Lo, hindi naman po sa minamaliit ko. Iba lang po talaga gusto ko ngayon eh. Biruin niyo, pinag-aral niyo ako sa ibang bansa. Ilang taon na rin akong nakakapag-aral doon. Tapos, sasayangin ko lang po. Dahil po gusto ninyong dumito ako at mamahala sa negosyo ninyo. Kasi wala nang ibang mamamahala, Abi. Ikaw na lang ang pamilya ko. Kanino ko iiwan ito? Lolo, paano kung ibenta natin? Gusto mong ibenta ang negosyo natin? Alam mo ba sinasabi mo, Abi? Ito yung tanging alaala na iiwan namin ng lola mo sa mundong ito. Pagkatapos, gusto mo mapunta sa iba. Ang hirap sa iyo, Abigail. Nakapag-aral ka lang sa Amerika. Hindi ka na marunong tumanong sa pananggalingan mo.